Hey guys, good morning. This is DMC Trend and welcome po sa ating bagong episode dito sa YouTube automation natin. Alright, so may mga nag-PPM sa atin. Hindi kasi natin nilagay itong guide na to dun sa unang video YouTube automation natin. So hiwalay. Ito yung mga bonus videos na sinasabi ko sa inyo. Mga tips na lang ba? Okay? So yung iba alam nang gawin to, very basic na lang kung tutuusin. Pero somehow may mga iba pa rin tayong mga katropa na hindi pa rin marunong. So for the sake of this tutorial, para sa mga baguhan nating mga katropa, okay, sige, gawin natin. Kasi may mangilan-ngilan tayong mga tropa nagtatanong paano pahabain yung video kasi 5 seconds lang, or paano i-loop, paano ang ginagawa sa looping, paano yung slow-mo, anong app ang ginagamit. Same pa rin guys, ito yung app na ginagamit natin, itong Video Guru. Ayan. Okay, so assume ko lang po na meron na po kayong video, i-load natin. So tara sa new project. Kunyari ito, since 9 seconds yung makita natin, maganda siyang example na pahabain. Pwede natin gawing 15 seconds yan, or tignan natin kung kaya nating pahabain pa ng hanggang 21 seconds. Okay? Extract lang natin. So, sa cropping, naituro ko naman na, no? Dito lang, slide nyo lang po yan, tapos BG. Yan. At tanggalin natin yung logo dun sa baba, i-zoom natin, i-pinch lang natin. Pinch to zoom in, yan, drag natin. Yan. Pag nawala na, i-check natin. So, sa audio, i-check nyo kung goods yung audio. Kung gusto nyo i-maintain, huwag nyo lang i-mute. Pag ayaw nyo, i-mute nyo lang. Ayan. Check natin. So, hindi natin type yung audio, i-mute natin yan. Hindi muna tayo mag-clip ng, ng audio rin dito. Kukuha na lang tayo doon sa YouTube later on. Okay? So, tignan natin pa. So, 9 seconds, diba? I-play natin. Okay, tingnan natin kung saan natin pwedeng i-cut. Mukhang dito. Pwede natin i-reverse yung area na yan. Sa reverse, so ang ginagamit natin is reverse, loop, cut, tapos is slow-mo. So ang gagawin natin, i-cut natin tong area na to. Tingnan natin. Yan. Dito sa area na yan, i-cut natin siya. Split. Then, hanggang dito. Oops. Hanggang sa area yan. Split natin ulit. Ngayon, di ba ang liit? Tap natin yan, pahahabain natin yan. Sa speed, gagawin natin, hahatiin natin yan. So, humaba na siya. Saka natin i-reverse. Pero bago yun, kopyahin muna natin. Okay? Copy. So, nadagdagan na. So, ngayon, i-reverse natin yung kopya. Yan. Reverse. Ayan. So tingnan natin kung ano yung output. Okay. Wapak. Wapak. Actually, pwede pa nating ulitin yan. I-copy ulit natin. Kasi yung zoom in at saka zoom out niya, pwede nating gawing multiple yung counts nun na hindi mahahalata na parang nagluloop siya. Parang kasama lang siya sa video. I-copy ulit natin. Pag kaya nyong kopyahin ng hanggang 3 beses, tapos i-loop nyo siya. Pero kung hindi kaya at nagiging baduy naman siya or something like nakakasira sa quality ng video or doon sa scenario, hindi siya tumutugma, lalo na later on sa mga beats at saka sa mga ginagamit nating mga sounds or audio, huwag kayong gagamit ng multiple counts ng pagre-reverse at pagluloop. Sa case kasi natin dito sa video na to, mukhang okay lang naman kasi short clip lang naman yung niloop natin at mukhang kasama pa rin siya later on sa video. Check natin. 1, 2. So, mukhang halos 2 lang. Tingnan natin. Isa ito. 1, 2. So, hindi masyadong obvious. So, pwede pa tayong mag-create ng isa pang loop na ito. Copy. Reverse. Tingnan natin. Na-undo yung reverse ba natin doon? Check natin. 1, 2. So, halos lang. Tingnan natin. Halos hindi napapansin, no? Parang hindi napansin. 1, 2, 3. Sumingit siya rito sa isa dito. So, ilipat natin yan. Long press.
Tapos, lagay nyo lang dyan. I-drag nyo lang. Clip natin. Tignan natin. 19 seconds na yung 9 seconds guys. Isa, dalawa, tatlo, okay. Ang dami nating pwedeng i-loop sa areang to. Tingnan nyo guys. Ito. Isa, dalawa. Ito, pwede nating i-slow mo itong areang to. So, di ba mabilis siyang naglalakad dito? Dito natin ikakat. Mula sa mabilis na paglalakad, split natin. And then, dun sa close up area, dito natin siya i-slow mo. Okay? Ganun yung ginagawa natin. Speed, tapos palitan natin. 5 seconds. Yan. O, nasa 24 seconds na yung 9 seconds natin, guys. Tingnan natin yung output. Okay. Ang okay naman. So far, so good siya. May hindi magandang cut, tanggalin natin to. Itong areang to. Delete natin. Yun. Okay. Ito, pwede nating i-ano to. Pwede nating i-loop itong area na to. So, from here, ito, i-loop natin tong area na to. Ito, cut natin tong area na to. Tapos from here. Yan. Split natin ulit. Tapos i-copy natin yan. Nagigets nyo naman kung paano yung konsepto, no, ng pag-loop, pag-reverse at pag-i-slow mo. At least pinakita ko lang sa i-reverse ulit natin yan. Pinakita ko lang sa inyo ng actual kung paano ginagawa. Kasi yung iba walang idea paano gawin. So at least ganito yung ginagawa natin. Okay. Isa, dalawa, so hindi halata, di ba? Okay, pwede nating i-copy ulit 'yan para ma-preserve natin yung isang isang clip niya. Isang segment. Copy ulit natin, then i-reverse ulit natin. Minsan nagka-copy ako ng multiple tapos hindi ko na nire-reverse. Depende kung paano yung actions na ginawa. Kung nagja-jive naman doon sa clip, pwede nyo nang wag i-reverse. Pero kung hindi at parang yung pagdudugtong ng dalawang video ng clip na yun masyadong halata, wag nyo siyang i-reverse nyo siya para hindi halata yung looping niya. Okay? Or yung segment kung saan nagdudugtong yung kinat at saka yung ipinatong na kopya. Kasi kadalasan pagka kinat natin yung video tas kinopya natin saka natin ipinis lang sa tabi ng video, mahahalata mo yung segment kung saan yung frame, mahahalata mo siya magbabago in a split second. So kung i-reverse mo, hindi halata. Pero may ibang mga clip na hindi halata yung pagkopya mo at paggamit ng pangalawang frame nung clip na yon. So madalang yung ganong mga video. Okay? Mapapansin nyo yun pag nag-e-edit na ho kayo. Pero ang pinaka-safe, pagka kinopya nyo, i-reverse nyo siya para hindi halata yung dugtong niya. Hindi mo papansin dun sa clip ng video. Okay? Sa frame niya. Check natin to. Okay. Mukhang hindi naman. Okay. Mukhang goods lang naman. Okay. Mukhang ayos lang naman. Slow mo. And then last na clip. Okay. Pwede na nating i-zoom ito. Gamitan natin ng animation. Tapos, i-zoom natin. Yan. Okay, mas maganda yung combo na lang siguro. Yung katulad nito. Distort. Yan. Okay na natin. So, pansinin nyo guys, from 9 seconds, 25 seconds na siya. So, export na natin. Yan. Ganun lang siya. Ngayon, nahanap tayo ng babagay. Ever wonder how some brands post so often? Hahanap tayo ng babagay na sounds ngayon yan mamaya sa YouTube guys. Sa short, kung ano yung babagayan niyang sounds. Usually yung ginagamit natin kung ano yung mga trending na songs ngayon.
Depende rin kung halimbawa mga chill, since ang ginagamit ang niche natin mga randomly captured na mga beauties sa road, usually gagamitin natin mga audio niyan katulad ni mga sounds ni Jonella like Marilag, mga ganon. Or mga something like mga boy band songs, depende kung ano yung gusto nyo o matripan ninyo na babagay din dun sa scenario ng walks, ng clip. Halimbawa naglalakad yung nasa clip, madalang kasi tayong mag-upload ng sumasayaw, saturated na. Ang kinukuha natin is yung mga random walks, random captured ng mga beauties, something like that. Hindi masyadong yung wholesome lang siya. Hindi siya bastusin. Like for ibang mga video like modeling, dancing, or yung iba talaga medyo brutal yung uploads talagang more on skins talaga, more on revealing skins yung ginagamit. Tayo hindi. Wholesome yung ginagamit nating mga video. Okay, close na natin. Then, continue lang natin. Tapos, tara na sa ating YouTube. Upload na natin. So, kahapon, nag-upload ako. Kailan lang? Wala pong 1 week itong 184 natin na to. Ayan. So, 188 that was uploaded siguro 3 days ago. So, simple lang yung mga ginagawa natin. Okay. Discuss na rin pala natin. Descriptions at saka hashtag at saka tagging. Kailangan ba? Yes. Pagka maglalagay kayo ng description nyo, maglagay na rin kayo. Pero hindi ako naniniwala na requirements yon or compulsory. Kasi may mga video talaga nag-viral kahit walang tags, walang description Title lang. Katulad nito, title lang ginamit natin doon. Yung 180k na pinakita ko sa inyo. Hindi tayo gumamit ng description doon, hindi tayo gumamit ng tagging, hindi rin tayo gumamit ng hashtags. Wala. Title lang, just pure title. Pero, for the sake of this video, para makontento po kayo, para kumpleto, kung masipag naman po kayo maglagay, ilagay po natin. Okay, ituro ko sa inyo kung paano. Okay, first natin gagawin, upload natin yung video. So, ito, 25 seconds. Next natin. Naku, makakapture yung natin. Makakapture yung pula natin dun sa Ibaba na lang muna natin para hindi halata. Yan, hindi na halata yan. Hanap tayo ng audio. Okay, subukan natin yung walang audio. Add sounds natin. Tingnan natin itong Torne Natalie. Hindi. Marilag na lang para sigurado, para safe. Yan. Tingnan natin. Mukhang okay naman. Sige, gawin na natin. I-load na natin. Yan na muna for the sake of this video. Saka na tayo maghanap ng mas okay. Pero pinaka-safe talaga Marilag Okay. Beautiful. Kung ano lang yung ilalagay nyo na na for example, beautiful walks. Ganun. Okay. Beauty morning walks. Okay, and then hashtag, lagyan nyo na lang din. Kunyari yan, road beauties, walking beauty, something like that. Okay, elegant. Tama na yan, elegant beauty. Yan. Tapos, di ba ang title natin is Beauty Morning Walks? Upload natin yan. So, habang ina-upload, tara sa ChatGPT. Okay. ChatGPT. Ayan. Dito natin ipapasok yung buong SEO format. Ito yung prompt na gagamitin po ninyo. Okay. Beauty morning walks. Ganon din guys sa iba yung mga ginagawang video. Let's say for example, long form video siya. 3 minutes or nasa 30 minutes na mga klase ng video or whatever video na gagawin nyo kunin nyo lang po yung title, tapos enter nyo po yan, tapos ang sabihin nyo kay ChatGPT, ito lang, full SEO format, description, okay, tags, and hashtag.
Ganyan lang. Yung iba ang haba mag-prompting eh. Kasi binibigay lang natin yung basic na tatlong kailangan sa SEO or sa search engine optimization na sinasabi nila, pero sa YouTube automation ang tawag diyan is YEO or YouTube engine automation, YEO optimization I should say, YouTube engine optimization. Paano yan? For the sake of algorithm, para magustuhan kayo ng algorithm, para sa tagging, description at hashtags, importante yan para macrawl ng spider ng bot ng mga sa ranking. Kasi importante yan para makuha yung rankings at ma-identify ng bot or ma-identify ng crawler ng algorithm, lalo na sa kahit sa hindi lang sa YouTube, gumagana yan sa TikTok, sa FB, gumagana ang hashtag at tags at proper descriptions. Okay, enter na natin. So Beauty Morning Walks, bibigyan tayo ni ChatGPT ng kumpletong description niyan, SEO, and then meron na rin siyang tags at hashtags. I-go lang natin yan. Tapos kokopyahin nyo lang guys. So ayan na siya. Meta description, kopyahin na natin yan, copy. Balik tayo dito sa ating YouTube. Nasaan na? So see video. I-edit ulit natin. Edit. And then add description. Paste na natin dyan guys. Paste. So andyan na guys yung hashtag nya. Okay, enter ulit natin. Tanggalin natin yung hindi kailangan na would you like yung suggestion. Okay, sa add description meron tayong hashtag, no? Nakopya pala natin pati itong pati itong meta description niya. Pati yung hashtags at saka yung tags niya. Tingnan natin, balik tayo. Okay, ito yung meta description. Tanggalin natin. Nakopya pala natin ng buo. Burahin nyo lang yan guys. Meta description, ganun din. Ito, tanggalin nyo rin to. Tatanggalin natin yung Beauty Morning Walk, Refresh Your Mind. Tapos ito, kokopyahin lang natin to. Itong may mga, itong area na yan. Saan natin ilalagay yan? Ikakat natin yan. Cut natin. Tapos, okay. Pag ayaw i-paste, i-type nyo na lang ng manual. Beauty Inroads. Beauty Inroads. Maglagay lang kayo kahit ang tags nyo lang. Siguro 4. Morning Walks, Beauty Inroads, Elegant Beauty, something like that. Depende kung ano yung video nyo guys. Tapos, Stunning Beauty. Okay. Tapos yung song din, lagay nyo na rin. Marilag. Kung ano yung title ng song, ilagay nyo siya sa tags. Ganun din sa hashtag. Importante rin kasi yan. Okay. Yan. Save na natin. That's it. Tapos na guys. So, tingnan natin yung output. Okay. Medyo okay naman guys. Pinutol na natin yun kasi baka makapirate kasi long form na yung video natin. Kung short sana, pwede natin habaan yung audio. So, since mahaba yung video, cut na natin para hindi tayo makapirate strike dun sa audio na ginamit natin. Alright, so sana nakatulong itong video natin. So that's it. Yun po yung ating additional tips. Again, salamat sa pagbili nyo sa ating YouTube automation. And congrats and welcome po sa mundo ng pag-YT automation. Good luck and tiyaga lang guys. Huwag niyong bibitawan. Makakapagpa-viral kayo ng isang video, worth it. Sulit naman. Pag na-monetize yan, tuloy-tuloy na yan. Okay? So again, this is DMC Trend. Thank you guys for watching. Please like, share, subscribe, and comments. Good morning!